Okay, good morning sa ating lahat ulit. Good morning, sister! Okay, napakasaya dahil walang isa man dito na nag-aral ng vacation school na hindi pinagpatuloy pagiging anak ng Diyos. O baka gusto nyo anak ng mundo. Amen po. Kaya mapalad ang lahat dahil lumarami kayo ng may karunungan at pagpagnawa kung ano ang meron na para sa inyo na galing sa Panginoon. Amen po? Okay, let's start. Good morning. Okay, open your Bible sa Philippians chapter 4. Sa Bible mo? Okay, buksan mo yung Bible nyo. Susunod tayo ngayon dahil sabay-sabay tayo magbabasa. Okay? Amen. Okay. Say amen kung nandiyan na kayo. Pilipo. Pilipo ang ano niya. Mga taga-Pilipo sa Tagalog. 11. Not that I speak in regard to me, for I have learned in whatever state I am to be content. So nga pala, ang ating title is Contentment. Okay? Sa Tagalog, kasiyahan. Kontento. Kontento ka na ba sa buhay mo? O lubod na lubod ka na ba? Okay? Ang introduction natin is the contentment is the learned ability to be satisfied in God regardless of external circumstances. Ibig sabihin nito, yung kailangan na matutunan natin kung ano abilidad natin maging satisfied sa Panginoon. Amen po? Regardless of external circumstances. Regardless, ibig sabihin sa kahit anong mga pinagdadaanan ng mga problema. Amen po? It demonstrates trust in God's provision and frees us from the tendless pursuit of temporary satisfaction. Ibig sabihin nito, dinidemonstrate ang pagtitiwala natin sa Diyos na siya ang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan at kung ito ay may natatanggap, nakakala niyo ay panghabang buhay, just only temporary satisfaction. Amen? So, let's start na tayo. First love. First love. I know how to be a base. Nakapase. Okay? And I know how to abound everywhere, and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Maganda kasi sa English yan, James, kaya pamilya sa inyo. Okay, punta na tayo sa Tagalog, mga taga-Pilipos. Chapter 4, verse 11 to 13. Verse 11, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Verse 12, naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan, sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng loob sa aking Kristo. Amen po. Makakatuwa yung mensahe, di ba? Dapat ito'y matutunan nyo dahil ito ang ating nagpapatibay. Ibon si Paul. Amen po? Okay, mag-start na tayo na may tatlo akong binigay dyan ng point, tatlo. So number 1, how to be contentment. Sa verse 11, natutunan ko na ang masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Sinasabi rito, how to be contentment. Paano
kayo magiging kontento sa kalagayan niyo. Sino rito ang hindi marunong makontento? Meron na siyang gusto ko pa rin yan. Gusto ko yan. Nakikita naman ako, ganda. Gusto ko yan. Kahit hindi kailangan, kukunin pa rin. Diyan nagsisimula, ang kailangan matutunan natin na hindi tayo marunong mag-inggit. Tama ba yun? Mainggit. Envy. Hindi kayo dapat na naiinggit sa kapwa na buti pa siya pero gusto ko rin yan. Pareho naman kay meron. Kaya lang ibang kulay lang sa kanya. Gusto mo pa rin yung kulay lang sa kanya. Kailangan matuto tayo mag-confident. Kaya sinasabi dito ni Paul, sino ba nagsasalita rito? Si Pablo. Natutunan ko na masiyahan, maging ano man ang aking kalagayan. Ibig sabihin, kilala niya si Pablo, di ba? Amen. Pinakamayaman, pinakasikat, siya naman ng mga Pariseo. Pero nagtago siya dahil kakaglala siya kay Kristo. Dahil sa pagpalit niya ng pangalan, dati ang pangalan niya ay Saul, hindi Saulo, Saul, no? Sa Tagalog. Pero ito ay pinaliguran niya dahil makikilala siya kapag tinawag siyang regular na Saul. So ngayon, nag-change siya ng identity. Hindi mo? Kadalasan yung mga tao, pinapalitan nila identity nila para hindi sila makilala. Pero yung mga pagpumukha nila, kinakilala. Kahit magparitong kayo, kilala pa rin. Fingerprint, at saka yung mga ipin, lahat yan. Kaya nga, nakikita yan sa original identity nyo. Hindi kayo makakapagtago. The same as Paul, inallow ng Diyos na siya na hindi siya makita ng mga dating nakasama kasi papatayin siya. Hindi po? Dahil sa pagpapahayag niya ng magandang balita. Hindi po. Okay. Number 2, do you learn secret contentment? Verse 12, naranasan ko na ang magkakahos. Ito, kailangan nararanasan na natin ito. Paano natin natututunan ito? Kaya may mga sekreto yan. Naranasan ko na, sabi, ang magkahos. Naranasan ko na rin ang managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Amen po? Amen. Ang mabusog, ang magutom, ang madagana o ang maghirap. Sino sa inyo rito na hindi nakakaranas ng hirap? Sa kamay. O sino dito nakakaranas ng kaginawaan? Amen. Lahat. Amen po. Pero hindi ibig sabihin, itong sinasabi ni Pablo, lahat ay hindi natin naranasan. Pero natututunan natin na hindi naman panghabang hindi tayo Kristiyano, nandun tayo sa lumubog tayo sa lupa, lumubog tayo sa lahat ng bagay, masakit ang ulo, pagka walang pera, at iniisip natin kung paano tayo mabubuhay. Halos lahat, kapit-patalin na yung iba, tama ba ba? Para lang mabuhay. Yun yung sinasabi na wala na kami Lord, kailangan ko ng ganito. Minsan nga nagbebenta na yung iba ng dugo. Mga laman-laman nila na ibebenta nila dahil sa sobrang kailangan nila. Pero nung nagkilala natin si Kristo, ano na nangyari? Nagkaroon ba tayo ng sinasabi natin na hindi ako kakatutok pa rin ako sa katalin kay ang Diyos si Kristo. Kaya ganun pa rin ba tayo? Wala na tayo. Ay, pinuubaya ko na kay Lord. Wala man kami nakikita ng pangangailangan. Si Lord ang magpo-provide. Nakita niyo kinanta natin, Jehovah Jireh, our provider. No? Hindi natin kailangan kalimutan si Jehovah. Hindi yun yung religion ng Jehovah. Ay, mga taga-Jehovah panalo. Hindi. Pangalan yun ng God. Maraming pangalan ng Panginoon.
Pag sinabi Jehovah Jireh, salita yun ng mga taga-Hudyo. Ibig sabihin, my provider. Amen po. Kaya pagka nangangailangan ka, may Jehovah Jireh, ikaw ang nakakalam ng pangangailangan mo. Salamat, Panginoon, at pagtitiwala mo dahil ikaw ang Diyos. Kahit taas-taasan. Amen po. Kahit dinadaranas ng pagkakos, sinasabi ka na, pero hindi ka sa ganahan. Papaguhin kami doon. Amen? Nasisiyahan ka na. Na kahit, totoo lang eh. Kahit nga yung sa ulam lang eh, nung araw maangal tayo. Sino dito maangal? Yun na naman ang ulam. Nagtatrabaho ko. Tapos yun lang ang ulam. Wala na bang iba? Saan napapunta yung pera? Sa hulugan. Pamilya po ba dati yun? Amen. Ganyan tayo yung araw. Mas may mga anak eh, maangal. Nay, yan na naman ang papulam natin. Gulay, gulay, gulay. Kamote, kamote, kamote. Manok na naman. Manok. Oh, siya pa rin yung manok ha. Isda na naman. Ay, ako maangal yung sister. Kasi sinuto nila, paksiw. Uy na naman. Totoo, ako aminado ko yung hindi ako dyan. Kasi nagtitimig ako doon sa mga maliliit na parang sapsap. Ginano na lang ng... Ano ng taon ng ano? Hindi nila gano'n. Basta gano'n. Araw-araw kasi hindi naman para sa akin talaga yun sa mga nagtatrabaho. Kaya sabi ko, ay ano naman, wala bang wala. Pagluto ko ng sarili mo. Yun na lang yung inaalam. Sa totoo lang, lahat tayo may gano'n. Amen. Kasi hindi para-pareho ang mga panlasa natin. May mga magulang na gusto yung mga nagtatrabaho maging malusog. Pinakakain ng masustansya na may sabaw, na may isda, at lalo na maraming kanin. Totoo yun. Yun ang agahan nila. Kaya nga sabi ko, mabuti ba yung mga nagtatrabaho, alagang-alaga nyo, nay. Totoo. Oo. Siyempre sila nag-aalaga ng ating lupa. Hindi sila magiging malakas kapag pinamamakain sila. Kung puro tuyo, wala naman masama sa tuyo. Ibig sabihin, kung puro tuyo, manunuyo ang utak nila. At saka hindi sila gaganahan, tulog lang sila ng tulog kasi natuyo na nga sila. No? Pero natutuwa ako yung mga sagot sa akin na matututunan ko. Yun lang po, na dapat natin hindi matutunan. Hindi lahat ng bagay ay nandoon, na-stuck. Naka-stuck ang ating pag-iisip na puro kasi ganahan. Ngayon, maganda na yan natin kasi ang Panginoon, nakikita niya mga pangangailangan nyo. Lalo na yung pagsunod nyo, na umaating kayo, Lord, araw na ng date natin ngayon. Magpupunta ako ayos, makikipagpita ko sa iyo, Lord. Hindi tayo pupunta sa church na, kailangan mo kasi, Lord, labi na ba ang budget? Gawin tayo sa magulang, di ba? Pero kahit sabihin mo yun, natutuwa pa rin sa'yo si Lord kasi nalalaman niya kung paano ka makipag-usap sa Kanya. Pero alam niya na hindi mo sinisigi sa sinasabi na Lord, bilhin lang yun, pero alam mo naman pangangailangan ko. Yung paglalambing sa magulang. Ganun din ang Panginoon. Pero hindi mo siya inuutosan, Lord, hindi ako pupunta sa church pag di mo ko linit. Katulad na sinasabi ko pa ulit-ulit, huwag yung gagawin sa Diyos yan. Dahil pag natutuwa ang isang kaaway na, sige, sipain mo, walang ano yan. Pakita mo na hindi mo siya mahal. Mali po yun, ha? Lagi natin, Lord, napakabati mo, pinakikita mo na ang pag-ibig mo, hindi lang nararamdaman namin, kundi nakikita sa kasaganahan, budihan ng mga kapatid, mga magulang, nagiging malakas, at pagpapala sa kaisipan. Tama po ba? Meron mga magulang, pagka nawala sa sariling kaisipan, maayos pa ba nila ang pamilya nila? Marami tayo nakikita na kung nanonood kayo yung mga Facebook nila, daddy, kaki, o whatever. Maraming nawawala sa sarili. Mga professional ang kanilang mga tinipigan, mga teachers, no?
Dahil sa naluloko sila sa pagmamahal ng tao. Kung ano-ano pinag-iilog sa kanila, doon na nasisiraan. May mga matatagdaan na nawawala na sa sarili dahil sa pangangailangan ng sa sarili nila. Pag sarili nila, gusto ko kasi ganyan gusto. Amen po? Kaya yun ang sinasabi ni Tito Paul. Kailangan matuto tayong nasihan kung ano ang nandyan. Kung paulit-ulit, ako nga sa totoo lang, within 2 years, ano yung Sister Jo? Sardinas kami within 2 years. Iba-ibang grupo. Pinirito itong sardina, inisang sardina, tinulang sardina. Hindi ako magbibigyan mo. Hindi ako nagsasawa, pero nakakontento ako kasi salamat Panginoon, kaysa wala. Ginagawa niya pa ng iswa. Wow, iswa. Remember. Pero yung iba, sistema ka ba na yun? Iba na, hindi kinakaya ng mga anak ko sa sabihin niya, diba? No? Hindi sila kakain kasi pagkain ng mahirap yan. Okay lang. Tama ba ba? Kailangan kontento tayo sa mga. Maliban na lang kung iba lang pakiramdam nyo kung yun lagi kinakain nyo. Amen po? Amen. Siyempre, papalitan nyo, lalagyan nyo naman ng gulay. O kaya, ano mo, balot mo, gano'n mo patamaan. Basta busog ka. Kailangan makontento tayo. Hindi yung puro yun yung sinasabi ni Paul dito. So ngayon, Sisig na sardina. kailangan yung pagiging mabusog, no? Ay magiging mabuto. Yun yung sinasabi na pagka gutom kayo, manalangin kayo. Sino yun? Siyempre ako rin lang nagugutom Sino ba yung dito hindi nagugutom? Taas ang kamay. Ako lagi nagbubuti. Ako din. Walang problema lang ang nagugutom. Ang problema, Paano? pagka yung sobra yung nakikipag-awat, gutom ako! Iba naman yan. Ibig sabihin yung flesh mo, sobra-sobra na pinatitigil na mo ang ginagawa ng mundo. That's not good. Pero pag sinabi mo, Lord, nagugutom. Sino lang kausapin mo? Wag ka. Lord, nagugutom na ako. Grabe. Ano ba itong siyang ko, Lord? Salamat, Panginoon. Pahihintuin mo kung ano yung nararamdaman na gutom na to. Yes, tumigil ka muna sandali. Kailangan makikita ko. Hindi po. Amen. Oo, amen siya. Number 1 na nakikinig yun. Amen. Amen po? Amen. Marunong din naman tayo mabusog. Pagkabusog na busog, anong ginagawa? Amen. Anong ginagawa pag busog? Ano? Wala na tulog. Hindi ba tulog? Baka tubig. Tulog. Pag pinabusog tayo na ginagawa. May magagawa pa ba kayo? Wala na. Pero kailangan makontento. Lord, salamat. Binusog mo ako. Umama ito kung busog ako hanggang kinabukas. Ito po. Yan yung contentment na kailangan natin maintindihan. Okay, number 3 na tayo. Sa number 3, ito na nagaan how? Paano? Verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dito natin papasok ang halimbawa kapag tayo ay kinukulang sa budget sa ating mga pamapamilya. Lalo na yung mga padre de pamilya, mga kalalakihan. Dito sila namumblema na hindi sila nagsasalita sa kanilang mga YT. Gumagawa sila ng paraan para sila ay magkaroon ng kikitain. Tama po ba? Pero kung meron ka pananampalataya, ano ang sabi ni Paul? I can do all things. Amen. Lahat ito'y magagawa ko dahil hindi sa aking kalakasan, hindi sa aking karunungan, hindi dahil sa ako'y magaling, hindi dahil ako sayang masipag, kundi dahil sa iyong Panginoon na ikaw ang magbibigay ng paraan
makatawid kami sa mga pangangailangan ng aking mga pamilya. Tama po ba? Amen. Yan ang number one natin tatandaan na tayo mismo sa sarili natin na panindigan natin ito sa salita. Kung natin na, I can do all things through Christ. At bigla naman sinalulog. Ay, meron pong mga sa ito. Sino? Hindi ko po kulala eh. Para na, tagal na po siya nag-aarap sa iyo. Sabi na, si Mami daw siya, si Mami. Maniningil. Sino Mami? Wala akong kilala. Mami po ka ba yan? Hindi po, maniningin po kung ano. Makapagpago. Kakakilala po. Okay. So ngayon, doon kayo na ano na, sabi mo wala. Oo, number one, sinungaling na. Sabi mo wala ako. Matala na, nakikita ka na. Sabi mo hindi ako yun. Nagsisimula na ng pagtatago. Nasa na yun, I can do all things. Wala na. Through Christ. Dito mo naman harapin yun eh. Uy, pasensya na po kayo. Huwag po kayo mag-alala. Ang pagpag-usap sa kanila ay patuloy na pagtitiwala pa rin. Ang mabigyan ko pa rin yung chance. Amen po. Amen. Kaya nga, I can do all things. Ibig sabihin, lumalakas sa loob mo sa pagkikipag-usap sa mga taong kinatatakot mo. Hindi naman sila aswa, makakagagyan ka ng pira rito, kakailin ka. Hindi naman eh. Di ba rin yung mga chat ng mga chat na naghaharas? Yun lang huwag din ang kausapin kasi makakapagsalita kayo kasi yung emotion mo, that's the enemy. Magkakaroon kayo ng conversation na hindi maganda. Mabuti na lang ng person sa akin po. Amen. Kaya lahat ng magagawa ang dahil sa nataas na kaloob sa akin ni Kristo. Yan ang sabi ni Paul. Amen po? Okay. Ang ating conclusion, are we content what we have Amen. or not? Sa ngayon, na nalalaman na ba natin na talagang kontento na ba tayo? Amen. Okay? O kontento na ba kayo sa asawa niyo? Amen. O gusto niyo pa magpangalawang asawa? Ha? Ganun din yung mga lalaki. Okay, sasagot ng ano kaganda patapos. Kasi hindi pa natin alam. Kailangan be sure and sure. Naka-ano si Lord, naka-ano siya, naka-narinig. Pero din ng mga lalaki, sure ka na ba ay kontento ka sa asawa mo? Baka ay, matagkari ang asawa ko. Anak ako ng 19 years old. Ganun din ng mga kababaihan. Pagka yung lalaki, nagkaroon na ng sakit, ay, wala nang silbi yan, papalitan ko na. Kailangan magkaroon kayo ng pag-iisip, ng pagkaasawa. Makinig din ng mga single, hindi kailangan na mag-asawa ka agad ng ano, ay, pwede na pa na, kasi pag-aasawa ni Pag-usapan, isn't this. Ang pag-aasawa, hindi yan ibig sabihin na okay na. Sa Panginoon, ikakasal tayo sa Panginoon. Ready ka na ba? Amen. Ikasal kay Kristo, samantalang nangangaliwa ka, bata, maganda, single, o hindi single, nangangaliwa ka kung saan sa mga makikinig ng mga against God. Yun yung sinasabi na nangangaliwa tayo. Pero kung serious, Lord, ikaw lang ang sasabi, ikaw lang ang Panginoon, ikaw lang magiging husband ko, Lord, I'm ready. Yun yung sinasabi. Kaya ang example dito sa mundo, ang mga mag-aasawa. Tama ba ba? Kapag ka nakakakita kayo ng perfecto, wala perfectong marriage. Amen. Maliban na lang kung ang Panginoon ay nasa kalagitnaan nila, na sila ay nananalangin, patuloy silang tuturuan, maging katulad ang lalaki, magiging katulad ng Kristo, ang babae susunod sa lalaki. Tama po ba? Amen. Hindi mo sabihin, susunod kayo sa asawa niyo kahit binubugbog na kayo or nagsusupay ng asawa mo o whatever. Hindi naman yung gusto ng Panginoon. Amen. Binibigyan tayo ng wisdom, kaya ang wisdom ang gagaling sa Panginoon. Kaya lang mag-asawa sa hirap at ginhawa.
magkasama yan. Hindi puro saka, wala ka ng pera, ayoko na sa'yo. Wala ka ng sigri, ayoko na sa'yo. Hindi po yan ganyan na mag-isawa. Di rin natin pwede, mga kabataan, kahit wala kang isawa, di pwede natin sabihin, wala ka ng silbi, Lord, hindi mo pinuprovide mga pangangailangan ko. Nawala yung aking mga magulang, mga kapatid, sangking lang, sino nawala, sisisihin ng Panginoon. Ganun, the same sa mga asawa. Kaya sinasabi ni Pablo dito na ayon sa ating conclusion, nagiging kontento na ba tayo ngayon? Kung hindi pa, gawin natin maging kontento sa buhay. Amen po? Like Paul said, i-content whatever circumstances we have. So po lahat ng mga pinagdadaanan niya, persecution, binato siya, hinagi siya sa bangin, hindi siya namatay. Pero nagiging kontento. Dahil kung tayo, sa totoo lang, tinulak na tayo tatalikuran na natin ng ating pananampalataya. Ayoko na dyan, kasi grabe, labi ako ng mga ganyan pala mga Kristiyano. Ayoko na. Kaya na nakakita natin ng iba, tinatalikuran nila, bumabalik sila sa dati. Si Paul, kahit anong yaman niya, tinalikuran niya yung yaman niya, tinalikuran niya yung pagiging pain niya, sikat na Pariseo, at naging mahirap siya. Kaya huwag mo ikahiya na kayo ay mahirap, mga girls, mga estudyante, alam ko, sinasabi niya, mahirap lang kami, marami kami, may pagkain namin, kaya nahihiya kayo sa mga kaibigan niyo, mga mayayaman. That's not true. Kayo ang pinakamayaman na estudyante sa daigdig. Kasi ang ating ama, si Father God, di ba kayo naniniwala? Naniniwala. Oo. Hindi nyo iisipin yun. Marami kong kaya na. Okay, we need to realize that contentment is not a natural state, but a learned response to life, varying. Ibig sabihin, iba-iba situation. Ibig sabihin nito, we need, kailangan ma-realize natin sa sarili natin ang pagiging kontento. Hindi ito natural. Ito ay pinag-aaralan. To learn. Okay? Hindi yun lang, natural na sa amin. Hindi kami kontento talaga. Hindi totoo yan, pag-aaralan na. Kaya ang salita ng Diyos, pumapasok yan, para nalalaman mo na may, gano'n pala yung kontento, magiging kontento ako. Para, sabi ng mga magulang ko, kahit wala kami, ito lang ang bawang binigay sa akin, masaya na ako kasi kahit pa paano binigyan ako. Katotoo lang ako raw, wala akong binibigay ng mga magulang ko. Naglalakad ako from Espanya to Blumentritt to Launlaan ang school ko. Araw-araw yun. At wala akong lunch. Wala akong lunch. Gagawin ko, babalik ako, kakain. Babalik ako, papasok ka lang. Kasi maghapon ng school noon. Tama ba ba? Yung ginagawa niyo rito, lapit-lapit. Late pa pumasok. Minsan hindi na pumapasok. Minsan panghali pang magising. Ang lapit-lapit lang. Tama po ba? Kapag gusto niyo makapunta yung goal niyo, magising na maaga, maging maayos para pagpasok, makakain na, ready na pumasok. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng ginagawa. Lahat yan ay pinag-aaralan, lahat iba't ibang mga situation, hindi lang sa pag-aaral, ganoon din sa pamilya, mga nagtatrabaho, mga magulang, mga nanay, hindi ibig sabihin na nasa bahay lang kayo, ay puro kayo ay trabaho. Iisipin nyo na ang Panginoon ay nakikita niya mga ginagawa. Hindi ibig sabihin wala na yung mga anak, wala na yung ibig sabihin nasa school ang mga anak, hindi, wala na nakakapansin sa inyo na appreciation. Hello? Kailangan, kahit walang appreciation ng mga anak, ang Panginoon nakikita na po, itong anak ko, kahit hindi siya sinipraise ng asawa niya, I praise you, anak, I'm proud of you kasi naalagaan mo yung mga anak mo. Kahit nagtatrabaho ka, kahit nagpupunta ka saan, iniisip mo pa rin ang pamilya mo. Number one, yan ang trabaho talaga natin. Amen po? Amen. Kasi hindi tayo matututo sa loob ng bahay, makinig,
Hindi tayo natututo sa loob ng bahay. Kapag lumabas kayo, wala rin kayong matututunan. Kailangan magsisimula ang pag-aaral ng buhay sa loob ng bahay. Tama po. Alam mo naman, paano, gusto ko matuto sister ng kailangan pupunta ako sa mga kaklase ko o kay kaya mo. Hindi ko ba matututo? Dahil sila mismo, lumalabas din ng bahay. Lumalabas sila kasi iingayan sila sa mga magulang na maminay. Ayaw nila na pagsasabihan, ingay na ingay tata, sa labas talaga, halika punta tayo, punta tayo dyan, punta dyan. Wala kayo natutunan, di ba? Uuwi kayo ng gutom, wala nang ulam. Buto po ng ulam. Wala kang kontento kasi hindi nyo ginawa yung nararapat. Tama po ba? Pero pagkakaano kayo na hindi nyo iniisip na puro sa mga kaibigan. Walang masama mga pagkaibigan. Walang masama, pero pipiliin ng kaibigan. Even si Jesus, piniin lang ng Father God ang mga disipulo makakasama niya. Hindi rin siya ang namimili. Amen. Yun yung mga sinasabi ni Kristo sa atin ang pag-aaral. Dati ba, maging kontento. No? Situation ng ating mga nangyayari sa buhay. Hindi porket na sa totoo lang lahat tayo sinasabi, ang hirap ng buhay. Yes, ang hirap ng buhay. Pero hindi natin sasabihin yung ang sarap ng buhay kasi nabubuhay dahil kay Kristo. Tama po ba? Amen. Pag sinabi na mahirap ang buhay, ibig sabihin hindi nyo kasama sa Kristo. Hindi po? Kahit lahat tayo may pinagdadaanan dito, problema sa mga anak, doble, patong-patong. Huwag ka gigib up kasi may nakalaan behind the scene ang pagpapala sa pagtsatsadla. Amen po? Ganun doon ang mga estudyante. Laging mahirap ang mga pag-aaral, mag-aaral ng mag-aaral. Dahil behind that, mayroong gagaling pala na matatamo sa inyong pagtsatsaga sa pag-aaral. Tama ba? Nakikita ko naman yung situation nyo eh. Bago pa lang kayo tumayo rito, lahat kayo nakadugo. Ang gawang magsalita, hindi maintindihan, parang nagmamadali. Pero na-develop dahil ang Panginoon itinuturo sa inyo. Yun yung magandang nagiging developing ng buhay nyo. Hindi yung mula sa start na naging Kristiyano kayo hanggang ngayon, 2026 na, hindi nagbago. Bakit kaya? Kasi hindi sumusunod sa salita. Hindi sumusunod sa anong disiplina sa kanilang ginagawa. Wala lang kontento sa buhay. Gusto ko kasi, gusto niya na abagin yung pinakamataas na trono ng buhay niya. Hindi pa dapat abutin. Kailangan pagdadaanan mo yan. Glory to glory. Kapag pinili mo yan, babagsak ka, mabibitaw ka. Tama po ba? Kaya nga, contentment is learn. Learn response to life's varying situation. Amen? Kaya yun ang ating conclusion. Amen po? Matutunan niyo na po ba kung paano maging kontento? Okay. Baka mamaya yung kontento niyo, uy, content daw, content. Content creator daw siya. Sabi ni sister, hindi niya na ibig sasabihin. Kontento. Kasiyahan. Nagiging masaya ka ba sa mga ginagawa mo? Kontento ka ba sa trabaho mo? Pagiging nanay, pagiging tatay, pagiging anak, kontento na ba kayo? O siyempre, gusto nyo pa rin na magiging higher. Halimbawa mga first honor, kontento ka na sa first honor? Siyempre, nanaisip mo, gusto ko magiging mataas. Sa first honor. No? Ano daw ang sabi niya? May baby bublong doon, no? Ha? Ano daw sinasabi niya? Dati isang kilong asin yan, isang sakong asin yan. Ano, diba? Totoo naman.
Ganun din sa bigas, di ba? Amen. Ngayon, itataasan ng ating mga pamimili. O aagal ba tayo? Salamat Panginoon, pero nakikita mo malapit ka na dumating. Kasi darating na talaga yung kabayo doon sa Revelation na magkakaroon ng famine ang buong mundo. Magkakaroon ng one religion, one world, one currency, lahat. Kaya nga kung may mga pera kayo sa bangko, tanggalin nila. Amen? Binibigyan ko sa inyo ng paalala yan kasi baka pag dumating, sasabihin nyo, walang masasunta sa amin. Kasi hindi yan nilalagay sa Diyos na nakalagay sa Bible. Sa Bible, basahin niyo sa Revelation. Magkakaroon na pagkakaroon ng one world, one religion, one currency. Ibig sabihin, kung peso-peso, buong mundo, peso na kakamanin. At hindi mo na mahawakan yung peso na yan. Sa digital na. Hindi po, pati pagkain, meron ng bili. Kung halimbawa, 10 kilo, nakakami ang nabibili mo, babawasan na nila ng 5 kilo. Sa isang buwan lang ang kamanin mo. Ganun lang magpakontrol nila ang mundo. Pero kung wala ang Diyos at wala tayo kay Kristo, wala na, pag-away-away na, inaway na buong namamamahala ng tubig. Ano po? Pero kung meron tayo sa mga Panginoon, pinagpapastik na kami at malapit na lang sila ko, biwel sila mga pagpapyahan. Tapos na, tama po ba? Okay. Let's pray na tayo. Earthly dreams, Lord, Lord, help me to be content in all things. If I have Christ, I have all I need. If I have Christ, I have all I need. Oh, if trials should press and sorrow stay, still my lips shall bless your name.